Okay, tara na at kilalanin natin si Juan Luna. Di ba kapag naririnig natin ang pangalan niya, agad pumapasok sa isip natin yung mga paintings. Pero alam niyo ba, ang kwento niya ay higit pa dyan. Ginamit niya yung pinsel at canvas niya hindi lang para gumawa ng magagandang obra. Ginamit niya to para ipaglaban ng dangal ng buong bansa. Kaya ito ang tanong, pwede bang maging sandata ang isang pinta? Paano nangyari na ang isang obra maestra ng isang pintor, yun ang naging boses para sa isang lahi na pilit pinatahimik? Yan ang aalamin natin. Siyempre, lahat ng malalaking kwento may pinagmulan. At ang kwento ni Juan Luna nagsimula yan sa isang maliit na bayan sa Badok, doon sa norte. Dito unang nabuo ang pangarap niya. So kung titingnan mo yung simula niya, akalain mo para sa dagat talaga siya. Nag-aral sa Ateneo, tapos naging lisensyadong piloto pa nga siya ng barko, di ba? Pero kahit na naglalayag siya, may ibang humihila sa kanya yung tunay niyang passion, ang sining. At dito na nga pumasok yung malaking turning point sa buhay niya. Isipin mo, kailangan niyang mamili. Itutuloy ba niya yung siguradong career sa pagbabarko o susundin niya yung tawag ng puso niya para sa sining? Ayun na nga, pinili niya ang sining. Noong 1877, umalis siya ng Pilipinas. Ang punta, Madrid. Diretso siya sa Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dito niya balak hasain palalo ang galing niya sa pagpinta. Pero wag nating isipan na naging madali lahat para sa kanya sa Europa ha. Kasi pagdating niya doon, may hinarap siyang kalaban na, alam mo yon, hindi mo makikita pero sobrang bigat. Yun yung diskriminasyon, yung mababang tingin sa lahi niya bilang Pilipino. Indio, yan ang bansag sa kanila. Isang salita lang pero ang bigat ng daladala. Parang sinasabi sa'yo na hanggang dyan ka lang, na mas mababa ka. At yan yung pader na gustong-gustong wasakin ni Luna. Kaya dito, naging sobrang linaw ng misyon niya. Gagamitin niya yung sining niya bilang panlaban. Naging personal na krusada niya ito. Bawat pinta, bawat hagod ng brush, naging isang statement. Isang sigaw na, hoy, ang talento, walang lahi. So, paano niya ginawa yon? Well, dito napapasok yung pinakasikat niyang obra, yung puso ng buong laban niya. Siyempre, ang Spoliarium. Grabe, hindi lang to basta painting. Ito ang naging ultimate test ng galing at pagka-Pilipino niyang. Isipin niyo ha, 8 buwan niyang ginawa yan. 8 buwan. Halos 1 taon na ibinuhos niya lahat ng emosyon at pagmamahal niya sa bayan sa isang dambuhalang canvas. So yung bawat patak ng pintura doon, parang may kasamang pawis, dugo, at yung gigil niya na may mapatunayan para sa Pilipinas. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Kasi pag tiningnan mo, parang eksena lang sa sinaunang Roma, di ba? Mga gladyador na talunan, hinihila palayo. Pero may iba May mas malalim na kwento. May isinisigaw yung painting na to. At yung kwentong yun ay isang alegorya. Kasi yung mga gladiator na yan, hindi lang sila basta-basta mga gladiator. Sila ay tayong mga Pilipino. Sila ang representasyon ng pagpapahirap natin sa ilalim ng Espanya. At yung madilim na kwartong yan, yun yung kalagayan ng bayan natin. Noong. Ang galing, di ba? Sobrang talino. Ginamit niya yung liwanag at dilim para iparamdam sa'yo yung sakit, yung bigat, yung parang walang pag-asa. At ngayon, dito na natin makikita yung bunga ng lahat ng pinaghirapan niya. Ito na yung climax ng kwento niya, yung moment of truth. Ang setting, ang Exposición Nacional de Bellas Artes sa Madrid. Basically, ito yung pinaka-major na art competition sa buong Espanya noon. At dito, isang Indio, si Juan Luna, lumaban sa mga pinakamagagaling na pinton ng Europa. At anong nangyari? Nanalo siya. Hindi lang nanalo, nakuha niya ang first gold medal, ang pinakamataas na parangal. Boom! Isang malaking sampal yon sa lahat ng nagsasabing walang kayang gawin ang mga Pilipino. Kaya yung panalo niya, naging panalo nating lahat. At napakaganda ng pagkasabi nito ni Jose Rizal sa sikat niyang Brindis o speech. Sabi niya, ang henyo ay hindi pag-aari ng iisang bansa lamang. Sa madaling salita, ang galing pwedeng manggaling kahit kanino, kahit saan. Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento. Kasi yung buhay ni Luna, pagkatapos ng tagumpay niya sa Madrid, ay naging kasing komplikado at kasing dramatiko ng mga painting niya.
naging salamin pa rin ito ng pinagdadaanan ng Pilipinas. Bumalik siya sa Pilipinas pero napagbintangan siyang kasama sa revolusyon. Kaya ayun, nakulong siya. Humarap din siya sa mga matitinding personal na trahedya. At noong December 7, 1899, pumanaw siya sa Hong Kong. Pero kahit sa lahat ng pinagdaanan niya, yung puso at sining niya para sa Pilipinas pa rin. So ano ba yung mga key takeaways natin mula sa kwento ni Juan Luna? 3 lang. Number 1, pwedeng maging sandata ang sining. Isang paraan para lumaban. Number 2, ang galing walang pinipiling lahi yan. It doesn't matter where you come from. And number 3, yung karangalan ng isa pwedeng maging karangalan ng buong bayan. Yan ang pamana ni Juan Luna. At para tapusin to, iiwan ko kayo ng isang tanong. Sa panahon natin ngayon, sa mundo ng internet, ng social media, ano kaya ang mga makabagong canvas na ginagamit natin? Ano ang mga spolyarium ng henerasyon natin ngayon? Isang bagay na pwedeng pag-isipan.